Salamat, good sponsor para sa grasyosong sinabi na baka yung mga gwardya ang better shot. So, abangan na lang ang ating debate, Nako. Mr. President. Oo. Pero good sponsor, kaugnay pa rin nung yung procurement. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Akala ho siguro nitong si Senator Risa Hontiveros, hindi ho siya papalagan nitong si Senator Bato de la Rosa pagdating sa debate. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging debate nitong si Senator Bato at nitong si Senator Risa Hontiveros dyan sa plenary debate para sa 2025 budget. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, kumusta ho kayong lahat? Sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, tatalakayin ho natin itong nakita nating video dyan sa OVP at yung video nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Konektado ho yan dyan sa Tuadcom. No? Pero bago lahat ng yan mga kababayan, gusto ho muna nating pasalamatan yung mga kababayan natin na talaga naman napakatindi kung sumuporta dyan sa comment section. Gusto ho muna nating pasalamatan at i-appreciate yung ginagawang effort ng ibang mga kasama natin dito. Shoutout dito kay Ma'am Connie Rasos, no? Maraming salamat ho, no? Salamat ho sa 10 pounds. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng digdig naroon. Maraming salamat po. At dito kay Ma'am Annie Joe. Ma'am Annie Joe, maraming salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Cynthia Valentin. Ma'am Cynthia Valentin, maraming salamat ho sa $50. No? Sobrang na-appreciate ho natin. Isa pa ho yan sa paborito natin gulay-gulay dito. Maraming salamat ho, madam. No? Napakalaking tulong ho yan para mas mapaganda pa ho yung mga ginagawa namin reaction video dito sa PH Update. At dito kay Ma'am Annie Joe, nakadalawa ho yan si Ma'am Annie Joe. No? Maraming salamat ho, Ma'am Annie Joe. Sa $5. Mag-ingat po kayo kung nasan dako manukay ng digdig. Mega love shoutout sa lahat ng nagpahulay sa mga nakalipas nating video. No? Again, hindi ko natin pinapakita yan para pressure yung iba natin mga kasama dito. Isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. No? Manood lang ho kayo, intindihin nyo lang ho yung ating mga pinag-uusapan dito. Masaya na ho tayo dyan. No? Hindi naman ho require yan. Ina-appreciate lang ho natin yung ginagawang effort ng iba nating mga kasama dito sa PH Update. Sa pagpapakulay dyan sa comment section. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan na ho natin to. Unahin na ho natin itong kay Congressman Rodante Marcoleta. Napakausay ho ng mga mensahe niya dito sa video. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Yung Quadcom ay isang apat na komite na ang kanilang gawain ay usigi ng isang tao lang. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa na nangyari ito. Ngayon lang nangyari ito. First time in history ka nga. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskalya. Ito po yung ating National Prosecution Service. Sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong piskalya. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso, yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po nagle-legislate. Hindi na ho sila nagle-legislate, talagang in aid of paninira na lang sa mga Duterte yung nangyari. Yung ginagawa ng Tuadcom na yan. Sa bagay, no, hindi naman ulingid sa kaalaman ng ating mga kababayan yung talagang babad sa politika, talagang iniintindi yung mga nangyayari na yung ginagawa ng committee na yan, itong si Robert H. Barbers, talagang paninira lang ho yan sa mga Duterte. Yun ang katotohanan doon. Kahit paano pa ho nila pagbalik-balik ta rin, yun ho talaga ang nangyayari dyan sa Tuadcom. Tinutugis na po yung matama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Ako, yari kayo dyan. Akala po nila, direkta mong sinusuportahan yung mag-ama. Maaaring, yun po ay magiging implikasyon. Dahil correct. Sa pagsasabi ko na dapat, ganito ang gawin natin. Nagkataon lang ang Vice President si Sara Duterte, but I was trying to protect the office of the Vice President. Not the President. Office. Hindi si VP Sara.
Kasi ang binabalahura dito, hindi naman si Vice President Sara Duterte. Yung buong opisina ng OVP at yung 32 million na Pilipinong ibinigay ang boto dito kay Vice President Sara Duterte. Again, kung isa ho kayo sa mga bumoto kay Vice President Sara Duterte, dapat isa kayo sa mga nagagalit sa mga pinagagawa nitong mga congressman na to. Kasi binababoy ho nila yung binigay ninyong boto dito sa Ali. Yung binigay ninyong mandato, yung binigay ninyong pagtitiwala dito sa Ali. Binababoy ho nitong mga walang yang congressman na to, kagaya nitong si Chua. Kaya kailangan ho ninyong magsalita. Kailangan ho nating magsama-sama para magpakita ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Nangyari lamang po na si Sara Duterte. Correct. Wala po ako magagawa. Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, ganun din ang gagawin ko. Oh, see? Kahit tayo naman, no, kung nakikita natin na dispalinghado na yung ginagawa diyan sa isang opisina ng pamahalaan, maliban na lang kung talagang napakabulgar na ng ginagawang anomalya, magsasalita ho tayo. Pero base ho dito sa papanuurin natin na to na video galing diyan sa OVP, talaga naman ho mga kababayan, tayo ho'y hinayang na hinayang, no, na tinanggalan ng pondo o binawasan ang pondo ang Office of the Vice President para sa 2025, no. Nalulungkot ho tayo kasi eto, naghihilig pa yang si Makoy, si VP Sara, nagkakarga na ng mga relief goods, mga ayuda para sa mga kababayan natin. Ito yung ayuda na kailangan, hindi ayuda para makapamulitika. Okay? Dalawa ho yan eh. Meron hong dalawang mukha ang ayuda, parang barya din yan. Nga. Yung unang mukha ng ayuda para sa pamumulitika ng mga politiko. Itong mukha ng ayuda na pinamimigay ni VP Sara, mamaya papatunayan ho natin yan na yung mukha ng ayuda na pinamimigay nitong si VP Sara, talagang ayuda. Ika nga talagang relief, magbibigay ng panandali ang kapanatagan, ika nga doon sa mga kababayan nating hirap na hirap ngayong mga panahon na to. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulungan po, sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag nating oversight function. Oversight function. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Kongres, dapat meron pong magbantay Correct. sa pagpapatupad nito. Yun. At isa ho yan sa plataforma nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Napakaganda ng mga kombinasyon ng mga sinusuportahan natin dito. Kung Marcoleta doon sa diyan sa oversight function, kumbaga yung mga existing na batas na napakagagandang batas, ginastusan ng daang milyon ng sambayan ng Pilipino, hindi napapatopa dahil mahina yung oversight function. Baka tinatamad na sila. Hindi natin malaman baka pagka pinatupad yung mga batas na yan, tatamaan yung mga kontraktor, di umano, karamihan dyan sa mga kontraktor, di ba? Malamang tatamaan yung mga interest nitong mga walang yang congressman at mga senador. Kaya yung oversight function, imbis na palakasin nila, lalo nilang pinapahina, magpapasa ng batas, magkakaroon ng panawagan sa sambayan ng Pilipino. Kunyari, makikinig sila, gagawa tayong batas, maipapasa yung batas, pagmamalaki nila yung batas, pagdating ng eleksyon, meron na tayong ganyan, dahil sa akin yan, ginawa ko yan, dahil tinulak ko yan sa Kongreso o sa Senado. Pero pagdating doon sa implementation, yan, doon tayo, kumbaga, nagiging alanganin, ika nga, no? Kung Dante, oversight, good job na yan. Sapat na sa atin yan. Kung Attorney Vic Rodriguez, yung liquidation by mere certification, ika nga, sapat na ho yan sa mga dyan sa Congress, no? Nakakalungkot to, tayo, pagka kung nakikipagtrabaho tayo, pagka meron tayong binili, di ba? Kahit saan, hinahanapan tayo ng resibo kasi yung resibo, yun ang makakapagpanatili ng tiwala ng mga kausap mo. Yun. Pag linatagan mo ng resibo, good job kasi may resibo ka eh. Ibig sabihin, yung puso mo, talagang nandun ka para sa malinis
na pakikisama kasi naglalabas ka ng resibo. Pero pagka ikaw, sinertipikahan mo lang yan, yun, tayo dyan, no? Yun kay kong Attorney Vic. Pagdating naman ho dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ako, nation building ho tayo dyan. No? Nation building ho tayo dyan. Kaya naman mga kababayan, yung mga sinusuportahan ni Tatay Digong, wala na ho tayo. No question asked ka nga. Pagka yan, linatang ni Tatay Digong, yan si Attorney Jimmy Bondo, Senator Bato, ganda ng tao nitong si Senator Bato. Oh. Pagka limelight na yun, Sen Bato, sa'yo, itatapat ko sa'yo, galingan mo ha. Suplakin mo yung si Riza, galingan mo, sa'yo yung ngayon, sa'yo yung spotlight ni BH Update, no? O, sino ba? Yan si Senator Bongo. Senator Bongo, kahit hindi ho natin ikampanya yan, napakarami hong natulungan yan. Again, hindi sa kanya yung perang pinamimigay ng Malasakit Center, ha? Hindi sa kanya. Pero dahil dun sa taba ng utak niya na pagsama-sama yung ahensya ng pamahalaan dun sa Malasakit Center na yun na hindi na magpapalipat-lipat at mahirapan yung mga kababayan natin naghahanap ng medical assistance. Dun pala kailangan nung natin siyang palakpakan. Di ba? Yun lang naman yung mga kababayan. Napakasimple lang. Senator Bato, Senator Bong, surbol na yan. Sir Ipe, Philip Salvador. Yung mga pabargas-bargas dyan sa Senado, babat na huli matikas, di ba? O si Attorney Hinlo, yan, iboto ho natin yan. Sino pa yung isang attorney? Lagay na nga natin yung mga pangalan nila dito para hindi tayo nababasa natin, nakakalimutan natin pangalan No, basta yun yung mga sa PDP, suliduhin ho natin. Ito mga kababayan, ito ang tinanggalan ho nila ng pondo. Yan pag namimigay ng ayuda, itong si Vice President Sara Duterte, wala hong mukhang nakahambalang sa mga package, sa mga lalagyan ng mga ayudang pinamimigay niya. Ganyan kasinsero ang ating pangalawang Pangulo. Kaya para doon sa mga epal na mga namimigay ng ayuda, mahiya-hiya naman kayo. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Ganun lang naman ho yan dalawang mukha ng ayuda. Ayudang sincero at ayudang pamumulitika. Pag kaalyado ng administrasyon na migay ng ayuda, tandaan nyo yun yung mukha ng ayuda ng pamumulitika. Lalong-lalo na yung si Martin Tambalusur Romualdez. Naku, yari na naman tayo nito kasi yan bantay sarado yung mga channel na talagang tinatrabaho nila sa totoo lang. Tinatrabaho nila at talagang pinag-iinitan nila ngayong mga panahon na to. Dito na tayo mga kababayan kay Senator Bato at Senator Riza Hontiveros. Ito, pakinggan natin ang naging sagutan itong dalawa na to. So kayo na, nagsagutan kayo, gano'n. Sila ng dalawa nagsagutan. Magsutan siya. Hindi, may asawa yung Senator Bato. Pero alam ko yung si Senator Riza Hontiveros, balo ho yan, balo. Balo ho siya, balo. OST Gang. and others would be willing to help. Yun lamang po, Mr. President. Thank you, Majority Leader. And with that information coming from the Majority Leader himself, that the mandatory ROTC mission has been classified as a priority mission by the Executive Department, then maybe I would like to recall my earlier statement of a long shot, no longer long shot, maybe half shot or quarter shot. Quarter shot? Or I know the Majority Leader would like to make it a fast break. But mayroon pang may mga gwardya may nagdidepensa. Siguro perimeter shot. Your Honor, Mr. President. Salamat, good sponsor, para sa grasyosong sinabi na baka yung mga gwardya ang better shot. So, abangan na lang ang ating debate. Nako. Mr. President. Pero good sponsor, kaugnay pa rin nung yung procurement process dito sa ating modernization. Yung po bang procurement agreements na bubuuin, gagawin po nating bahagi doon yung technology transfer din. And pwedeng iugnay po natin ito doon sa punto ng domestic production ng ating mga pangangailangan pandepensa. Good sponsor. Yes, Mr. President, Your Honor, the comment of our Galing ko good rin, magaling secretaries, niya. dapat lang. It should be embodied in the contracts that the technology transfer is included as one of the provisions of the contract. Salamat po, good sponsor. And we will oppose vendor-specific solution after sales. So dapat generic lahat. Hindi.
sila lang ang pwede. Okay. Yung hindi yung... Okay, so everything will be transferred to us pertaining to technology. Yes, sir. So that we will not be over-reliant to them after post-market. Thank you. Salamat, good sponsor. Pati dun sa Wala na salamat kayo. Wala na dahil linanggam ka sa sa social media dyan, salamat kaayo mo. Wala nang kaayo ngayon, ha? yung Ayos. input na ina-apply ng DND pati sa ganitong konteksto, yung mga natutunan na natin sometimes through painful lessons, yung mga naging disadvantageous na contract arrangement. So yung sinabi po ninyo na magiging vendor specific regarding the after sales and the generic. So well appreciated po, good sponsor. Salamat po doon. Now, with respect naman po dun sa, actually nabanggit din kanina, no, yung cyber defense, Ukraine was able to build up its capability by entering into agreements with sympathetic nations. Tayo po, good sponsor, paano natin tinitake advantage of yung suportang na-develop natin internationally, Mr. President? Secure arrangements. We are now entering into a secure arrangement. Choosing several countries we are engaging. We are choosing several countries we are engaging right now. Appropriate countries based on their cyber specialties. But So- we will already be signing the General Secrecy of Military Information Agreement with the U.S., which will allow us access to real-time information and higher capabilities. So we are now in the process of making arrangements with the U.S. We are going to sign a General Security of Military Information Agreement, which will allow us access to higher capability and real-time information. And with this, it will open the doors for us accessing similar capabilities of sympathetic countries. Salamat, good sponsor. Of course, in line with yung lagi kong sinasabi na a bigger coalition is a better coalition, of course, welcome itong binubuong or pipirmahan ng agreement sa US, pero dagdag pa sa gamitin yung agreement na yon bilang pinto para magkaroon din ng mga katulad na agreements sa ibang mga bansa. Okay lang naman pong sumabay na may mabuong agreements dun sa ibang mga bansa. Okay lang mauna pa sila sa agreement natin sa US para ma-harness natin yung diplomatic at political support nitong mga bansa para sa atin, lalo na sa West Philippine Sea, kahit po dun sa mga formal Yan. diplomatic agreements na Yan. Mr. West Philippine Sea ka ng West Philippine Sea. Yan. Inuna nyo kasi yung mga kapritsyo nyo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan, meron na naman tayong bagyong Pipito. Imbis na unahin natin itong mga ganitong klaseng problema kasi tayo sa ayot sa gusto natin, dadaan at dadaan ng bagyo dito sa bansa natin. No? Ano tayo? Sabi nga ni Tatay Digong, tayo ang bintana ng mga bagyo diyan sa na bahagi ng mundo na to. Sa ayot sa gusto natin, dadaan at dadaan. Imbis na unahin natin yung mga flood control, inuuna mo yung West Philippines na yan. Yan ang problema ho dito kay Senator Risa Hontiveros. Naku, kaya naman, no, etong ali na to gusto maging vice president nito eh. Gusto maging presidente nito eh. Huwag ho natin bigyan ng pagkakataon dahil pag nagkataon, yari ho tayo dyan na ay. Tuloy. Hindi na daw yung kailangan, Your Honor, once Kasi pumasa na tayo sa threshold. pumasa na tayo sa threshold, everything will open up. So magkakaroon na tayo ng collaboration with other countries. And just to additional information, Your Honor, for this year's program appropriations, I may not be giving this in details, but six projects are dedicated to cyber systems. So iniisip pa lang natin
ginagawa na ng armed forces. Salamat, Mr. President. Na-impress po ako dun sa Thank you. punto niyong Kaya nga, ako rin, hindi ko lang pala naalala na meron na pala ito for this year. So, for contracting na daw ito. Okay. Thank you. Thank you, good sponsor. Now, one challenge encountered in the West Philippine Sea is the Chinese Coast Guard and maritime militia intercepting our resupply missions and even performing dangerous and unprofessional maneuvers in the vicinity of our aircraft. A way to gauge our success in this gray zone competition is our capacity to resupply, reinforce, and consolidate our positions in the West Philippine Sea, ano pa man ang gawin ng China. So this might require innovative tactics as well as better logistics, including enhancing our air and sea lift capacity. Anong allocations ang na-devote para i-reinforce yung kakayahan nating i-administer at i-assert yung sovereign rights natin sa West Philippine Sea, Mr. President? Hindi mo ba nakikita yung ginagawa nilang akmang ito talagang si Senator Risa Hontiveros? So, nakakaobobo yung mga tanong niya. Lipat ho tayo kay Kong Johnny Pimentel dun sa nangyaring hearing dyan sa House of Representatives. Wala akong kakwenta-kwenta to itong mga tanong nitong si Senator Risa. Kung ako dito kay Senator Bato, wag mo nang pansinin yan, sir. Nagpapakit lang sa inyo yan. No? Ito, lipat ho tayo mga kababayan. Ito. According to her, you have known her since 2012 to 2016 when she was assigned as station commander in Sasa and Santa Ana Police Station, hindi po ba? Hindi ko I cannot remember the correct But she's acquainted with you. Totoo po itong paragraph number 7 that you were acquainted with her. I will accept that. Now on paragraph 6, Mr. President, Mr. Chair, which I will read. In May 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him in his residence in Doña Luisa, Davao. Totoo po ba ito? Yes, sir. Yes. Now, on paragraph 8 po, Mr. President, Mr. Chair, sinabi po niya na doon po sa meeting niyo, he requested that I locate a PNP officer or operative indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model referred to the system involving payment and rewards. Totoo po ba na ito ang pinag-usapan nyo sa meeting ninyo noong May of 2016, Mr. President? Sir, it's really pretty obvious na I'm talking to a single person and would be inviting another one to join her in the fight against drug. There is the drug enforcement law of the police. That's the unit that is properly empowered to sila yung pumupunta sa akin offering information. So hindi po ninyo napag-usapan itong sinasabi yun niya na nagpapahanap po kayo ng isang tao na operatiba coming from the PNP na magpasimuno nitong ikangang Davao model po. Yung INC, sir, ang isa kasing affidavit. I will go into that, Mr. President. Yeah. Anyway, nung Mr. President, sinabi po niya na initially, nung tinanong mo po sa kanya kung meron po siyang may re-recommenda na tao, ang sabi po niya, wala siyang kilala. But eventually, yung paragraph 10, however, I recalled my upperclassman Edelberto Leonardo who was handling the CIDG group. So ito po yung inirekomenda ninyo ni Colonel Garma sa inyo na magpasimuno po nung Davao model. Totoo po ba ito? Sir, hindi sir, because in every police department, meron talagang unit na nag-handle niyan. Drugs, o smuggling. Pupunta yan sila doon sa akin, sir, offering information. Sabi ko, sino pa ang nakaalam? Is there any other police operative who can collaborate your statement? Because I need validation. Naghihingi ng pera, sir, for operation. Di naman ako magbibigay ng pera sarili ko. It's always government money.
So, pagka may kanong dinajamming mo ako ng istorya na ganon, I need to corroborative statement. Anyway, sabi ko, Mr. hanap ka President, nagpatuloy pa po siya Abogado yan ha, abogado yan. Hindi mo jamming yan na Congressman. na sinasabi ho niya na there was a meeting between sa inyo po doon sa DPWH Anakan, Davao. Ang nandun po ay yung si Pakay, Pilela, Grijaldo, Tucson, and Dueñas. Ito po ay members po ng Class 97 PNPA and Class 96 PNPA. Totoo po ba yun na nakipag-meeting po kayo dito sa Class of 97 PNPA and Class 96 PNPA doon po sa DPWH in Panakan? Yes, sir. I do not remember the occasion. But I remember that there was, or almost everybody was there, including the military. Nagipag-usap ako separately from the military pati police kasi hindi magkaintindihan. But in that meeting, I was talking to the military, then to the police. Separate sila, pero... During that meeting po, Mr. President, hindi naman po ninyo napag-usapan na gagawa ng task force regarding war on drugs po. Hindi ho ninyo napag-usapan yun during the meeting dun sa Panakan, sa Davao, between the Class PNPA of 93 and 96. 97 rather. I cannot do that, sir, because alam mo naman na only the police can create units or divisions in the police department. Hindi tayo empowered niyan. We are not allowed to create units there. It's not allowed by law. Binanggit din po ni Colonel Garma, Mr. President, Mr. Chair, doon sa paragraph 22, meron Anak ng toko, problema, dapat kasi, si Garma, din nyo muna pinalabas. Kaso pinalabas nyo dahil kukunin siya ng Senado. O ngayon, daldal ka ng daldal kay Garma. Mas okay sana, hindi nyo pinali si Garma. O, Garma, dyan ka. Basahin mo yung affidavit mo tapos sasagutin ni President Duterte. Ang kaso, hawak-hawak mo yung affidavit. Yung nagsulat ng affidavit, wala. kung mga personahe po na hindi naman mga pulis na isasama daw doon sa ika ng task force. Kilala po ba ninyo si Lester Berganyo? No, sir. Honestly, Okay. Si Mr. Romel Bactat po. lalo na. Si Mr. Rodel Serbo po. No, sir. Mr. Michael Palma. No, sir. Stranger. And Mr. Peter Parungo rather. Okay, Mr. President, Mr. Chair, ito po yung mga individual na, well, I'm just basing this on the affidavit. Yes, sir. hope you I don't understand mind. it. I understand it. I'm just going through the affidavit of Colonel Garma. So, Mr. Chair, according to her, these were part of the group of the PNPA 97 and 96 na supposedly who will be the members of the task force with regards to the war on drugs. Now, Mr. Chair, meron din pong binanggit si Colonel Garma tungkol sa reward system. Ito po ba ay totoo po na during the meeting, aside from organizing the task force, the reward system was also mentioned during that meeting, Mr. President? Yes, sir. I would repeat my statement. If there is a police operation that would need money, at lahat, alam naman ng lahat tayo dito sa gobyerno, there is no ready money for instant, there is an incident of kidnapping and there's a hot pursuit going on, naghahabulan sila, sir. Kailangan nila ng gasolina, pati pera. Nagbibigay tayo ng pera. I pro-police talaga ako. Kaya ako rin nagturo talaga sa police kasi police, pro-police ako. Alam ng Pilipinas yan. Okay, thank you, Mr. President. Nagsumiti rin po si Ruina Garma ng supplemental affidavit. Doon pa sa supplemental affidavit niya, sa paragraph 5, and I will read. I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. Although I did not know the identities of these teams, a culture of silence prevailed among police officers in Davao regarding such matters. Pinatutuhanan po ba ninyo itong aligasyon ni Colonel Garma na mayroong Davao Death Squad?
Sir, kung meron man, walang pangalan at And then, Mr. President, I will deny. It's a very, pardon the word, but it's a very stupid allegation. Okay, Mr. President. Now, on paragraph 17, dun sa supplemental budget niya, she goes on to mention, kasi binanggit na Hindi ho sila, pansin nyo, hindi ho sila ipagtalo. Pero kung sa ibang ano lang, sa parang di ba, nang bubulyaw sila pagka yung binabasa nilang affidavit. Sinasabi ni Garma to eh. Sino nagsisinungaling sa inyong dalawa? Hindi ho nila magawa kay Tatay Digong yung mga ganong klase. po niya na may reward system nga dun sa Davao. And she also mentioned the Davao Death Squad. Kasi hindi mo kasi ako binigyan ng panahon, sir. Meron talaga, sir. Meron ako, may reward. Pagka yung big crime solution kaagad, nagbibigay. Not very natural sa mayor yan, sir. That is where I was going, Mr. President. For the boys. Yes. On paragraph 17, Colonel Garma states that for the deaths of suspects, Sunny Bindo Ventura provided direct payments of 20,000 to station commanders with no signed documentation required. Itong si Sunny Bindo Ventura, kilala po pa rin ninyo? He is a policeman who was with me for almost until now. Retired na for 21 years. Sometimes, tinatawag ko siya mag-drive sa akin, sir. Pero itong yung sinasabi ho, Mr. Chair, Mr. President, ni Colonel Garma, paragraph 17, na nagbibigay daw ng reward payment direkta dun sa mga station commanders na amounting to 20,000. Si Sunny Bindo Ventura daw po ang nagbibigay. Totoo po ba yun? Kung tanongin mo ko, sir, totoo yan. Kasi kung sabihin mo, galing ang pera sa akin, ipasa ko kay Binaventura para ibigay doon sa station commander, that is a very long story. Mr. Ako na ang magtawag ng station commander, ako na magbigay. Okay, Mr. Chair, Mr. President, ang isa po nagbigay ng sinumpaang salaysay is si Colonel Jovi Espinido. Kilala ho niyo ba ito? Yes, sir. Well, binanggit po niya doon sa paragraph 35 ng sinumpaang salaysay niya na sinumiti po noong August 25, 2024. Ito po, and I will read po. I know that there was a reward of 20,000 pesos per kill in the drug war. So in short, Mr. President, Mr. Chair, itong statement po ni Jovi Espinido, kino-corroborate din po dun sa statement ni Colonel Garma na nagbibigay po ng 20,000 pesos for every kill. Totoo po ba yun? No. Every crime that is solved, whether it is really it resulted in a killing or nahuli, sir, basta yung droga, mainit ako, sabi ko, nagbibigay ako ng reward. Pero it does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung drogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if, kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys na. Mr. President, Mr. Chair, isa rin pong binanggit ni Jovi Espinido itong operations kay Mayor Rolando Espinosa. Was the killing of Mayor Rolando Espinosa related to the operations against drugs po? No, sir. I do not even know the person. And if there's the killing, it's beyond me. He also mentioned, Mr. President, Mr. Chair, doon sa paragraph 19, sinabi po niya, there was an operation po against Mayor Rinaldo Aldong Parayunog of Cosamis City. Was this also part of the war on illegal drugs, Mr. Chair? No, wala ko pakialam, sir. But I know that the Parahinogs were, patay na kasi. I do not want to, lahat na ng maisip mo na kagaguhan ng isang gangster. Actually, they served the search warrant on July 30, 2017, and after the operation, 16 people were killed in these police operations po, yung kay Paruino. This was according to the affidavit of Jovi Espinido. If it was in Davao, In Osamis po. wala akong ano lang sa hindi ko na teritoryo yan. Okay, dito naman po tayo, Mr. President and Chairman, Mr. Chair. Doon po sa may nangyari pong patayan
noong August 13, 2016 sa Davao Penal Colony involving 3 Chinese prisoners. Ito Naku. po yung mga Chinese na kinulong po doon sa Davao Penal Colony. Yan ang Ito problema po natin yung mga Chinese chemists. Tayo nagkakaproblema Now, no? accordingly, it was an operations led by Colonel Karma, inutusan si Arthur Nasolis. Pero pinaka-importante po, ito po ay sinumpaang salaysay ni Colonel Jerry Padilla po. He was the superintendent at that time nung nangyari po ang patayan dun sa Dapitol. Hindi ko na po iisa-isahin to dahil marami po magtatanong. Ang iano ko na ho, after the killing, according to sa supplemental supplemental affidavit, Puro budget kasi laman ng utak nyo eh. Nagtatanong ka, budget. of Nataway ka. Colonel Jerry Padilla, Congressman Pimentel naman. pinuntahan po niya yung mga pumatay na si Leopoldo Tan o tsaka yung si Mr. Magdararo para hulihin po doon sa selda kasi doon po pinatay sa selda yung 3 Chinese prisoners. Nung papalabas na po sila, nakaposas na po yung Chinese prisoners. According to Colonel Jerry Padilla, he received a call from you daw, congratulating him doon sa namatay na 3 Chinese and sinabi pa raw noon ninyo, job well done. Totoo po ba yun? Hindi, sir. Hindi ko kilala yung tao. I would never talk to a stranger, lalo na yung mga ganun. It's not only, it's dangerous. I would only talk about these things, about yung killing, to a few confident. But they're all sa taas, sa police officer. And I would just give the direction. But sometimes I say that kung lumaban, patay na lang ninyo. Patay, yan ang totoo, sabi ko. Pag lumaban, patayin na ninyo para tapos na. Kasi kung makakulong, kalabas yan, problema na naman. Mabuti lang sana kung ordinaryo nga. Pero kung if makaso na rape, magnakaw, tapos patayin pa sir, medyo talagang mainit talaga. Sabi ko, pag-prank ka na lang ako before dinito. Alam ng lahat ng police, pati NBI, mainit talaga ako. Hanapan ninyo. Kaya sabi ko, kung may mga baril yan, bunutin. Meaning to say, make a scene na kailangan, pag sabi mo, arestado ka, padruhin mo muna ng baril. Barilin mo. Patayin mo na para wala na akong cold upper na hahanapin pa bukas. Ayun na nga mga kababayan, alam nyo ho, yung mga litanya na yan, kung ang sambayan ng Pilipino, mabibigat ho yung mga binibitaw ni Tatay Digong. Pagka kriminal yan, tapusin nyo na, di ba? Pero yung mga kababayan natin, hindi sila, bakit tapusin? Bakit ganyan naman ang sinasabi ni Digong? Wala ho tayong naririnig na ganun. Ang naririnig lang natin, okay yan, para wala ng mga kriminal. Kasi sawang-sawa na ho ang sambayan ng Pilipino sa napakagulong karsada, napakagulong bansa, puro na lang gurguran, di ba? Yun o, sawa ng sambayan ng Pilipino doon. Kaya kahit paano nyo pa itulak yung naratibo nyo na kawawa naman yung mga biktima ng warga. Pati yung mga... Hindi, ito lang ito masasabi ko alam ko yung mga magulang nitong mga tulak na to, nalungkot sila. Siyempre, anak mo yan. Kahit paano pa naman, kahit paano kumikita. Hindi, mahal mo yan anak mo yan. Ano mo yan, alaga mo yan mula bata, tapos magugurgur lang siya. Pero, masakit man hong tanggapin at kahit tayo hindi natin gusto tong litanya na to. No? Ang pamahalaan nung panahon ni Tatay Digong, kung ano man ho ang nangyari sa inyong mga anak, binigyan sila ng napakaraming pagkakataon. Kada umagang gumigising yung mga tulak na yan, panibagong pagkakataon yun na binibigay ng Panginoon na magbago. Diba? Ngayon, ikaw, hindi ka magbabago. Kung ano man ang mangyari sa inyo, para dun sa mga magulang, isipin nyo na lang ho, masakit man hong tanggapin na ginawan ho kayo ng pabor ni Tatay Digong dahil sa napakaraming na perwisyo ng mga tulak na yan, at least, no, hindi na ho sila makakapamerwisyo ng ibang mga kabataan. Napakahabang panahon, hindi wala hong namilit sa kanila. Pagkakataon, mga lukong kayo, kung gano'n. Huwag nyo sabihin yung pagkakataon, ginawa kayong ganyan. Hindi, pinili nyong maging ganyan. Kaya naging tulak kayo kung ano mga
gagawa niyo sa buhay niyo. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Kung umabot po kayo sa bahagi ng video na to, consider nyo i-click yung subscribe button and like itong video na to. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.